Shoutout Harold Lopez ng Orani, Bataan. Pagpapatuloy, ngunit bago pa sila makarating sa bundok, binalaan ni Miss Lai ang ating bida na huwag itong gumawa ng kalokohan. Sinabi ni Joe Fan na wala siyang gagawin na masama sa mga tauhan niya. Ang gusto lamang niya ay malaman ang katotohanan. Dagdag pa niya na mas makakabuti rin ito sa kanya. Nagtaka naman si Miss Lai nang marinig ito at tinanong si Joe Fan kung ano ang ibig sabihin niya. Napabuntong hininga naman si Joe Fan dahil talagang walang kaalam-alam ang batang ito na niloloko siya ng fiancé niya. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakad, isang bantay naman ang lumabas sa dalawa upang harangin sila sa paglalakad. Ngunit agad namang humingi ng paumanhin ang lalaki nang mapagtanto niya na ito pala ang kanilang young miss. Tinanong niya rin ito kung bakit wala siya sa Feng City. Agad namang sinabi ni Miss Lai na narito siya dahil may mahalagang bagay siyang nais gawin. Pagkatapos nito, agad na pumasok ang dalawa. Ngunit tinanong ni Joe Fan kung paano nalaman ng bantay na dapat ay nasa Feng City siya kung lihim nga ang misyon niya doon. Hindi naman nakasagot si Miss Lai dito. Sinabi rin ni Joe Fan na tingnan ng mabuti ni Miss Lai dahil sasalubungin sila ni Yang Ming kapag naabot na nila ang bundok. Katulad nga ng hula ni Joe Fan, agad na lumabas si Yang Ming at ito ay nagtanong kung bakit narito si Miss Lai. Tinanong niya rin ito kung bakit iniwan niya ang kanyang misyon sa Feng City. Agad namang sinabihan ni Joe Fan si Miss Lai na tama nga ang kanyang hinala. Iniulat na ng kanyang mga tauhan ang plano nila na pumunta rito. Nang mapagtanto ang nangyayari, agad namang nagdahilan si Miss Lai na ang kanilang kalaban ay mahirap talunin dahil isa ito sa Imperial Family. Dagdag pa niya na hindi rin nila maaasahan ang Yuming Valley pagdating dito. Kaya inutusan niya muna ang kanyang mga tauhan na obserbahan ang sitwasyon. Nagalit naman si Yang Ming nang marinig ito at kanyang sinabi na ang kanilang master ay nagawa ang lahat para sa kanila. Kaya hindi sila maaaring maging kampante habang ang Lu Clan ay buhay pa na siyang umatake sa kanilang master. Naiinis naman na sinabi ni Miss Lai na sang-ayon siya dito bilang anak ng kanilang master, kaya hindi niya na dapat pang sabihin ito. Ngunit agad naman siyang pinatigil ni Yang Ming at tinanong niya rin ito kung sino ang matandang lalaki na kasama niya. Ipinaliwanag ni Miss Lai na ang lalaki na ito ay isang second-class alchemist at may kakayahang pagalingin ang kanilang master. Nagsimula naman na umarte si Joe Fan at kanyang sinabi na kahit ano pa ang sakit nito ay kaya niyang pagalingin. Mas lalo namang nainis si Yang Ming nang marinig ito dahil sa tingin niya ay nautulang ng matanda ang babae na ito. Kaya muli niyang sinabihan si Miss Lai na ang sugat at pinsala sa katawan ng kanyang ama ay maaari lamang magamot ng Longzang na siyang hawak ng Lu Clan. Bigla namang lumapit si Joe Fan sa harapan ni Yang Ming at biniro niya ito na bigyan siya ng pagkakataon upang tingnan ang sugatan nilang master. Agad naman na sinuntok ni Yang Ming ang matandang si Joe Fan kaya siya ay tumilapon sa likod. Kahit na hindi ito masakit, umarte na lang si Joe Fan na hindi siya kailangang suntukin ito kung ayaw niyang pagalingin ang kanilang master. Sinisi rin niya si Miss Lai dahil mukhang tama nga ang kanyang hinala bilang isang matandang manggagamot na mahirap makipagnegosyo sa mga bandido na katulad nila. Mas lalo namang nagalit si Yang Ming nang marinig ito, ngunit agad naman siyang pinigilan ni Miss Lai at kanyang sinabi na nandito ang matandang ito upang pagalingin ang kanilang master. Wala nang nagawa si Yang Ming dahil dito, ngunit bago siya umalis ay binalaan niya ang matanda na kung hindi niya mapapagaling ang kanilang master ay buhay niya ang magiging kabayaran nito sa pagsasayang ng oras niya. Agad namang sinabihan ni Miss Lai ang ating bida na talagang nag-aalala ang kanyang fiancé sa kanyang ama. Nagsaad si Joe Fan na dapat tingnan niya ang galaw ng tao at hindi ang sinasabi nito. Kaya ipinaliwanag niya na ayaw pumayag ng kanyang fiancé na tingnan niya ang kanilang master noong una. Ngunit noong nalaman niyang isang mahinang matanda lang siya ay pumayag ito. Kaya muli niyang tinanong si Miss Lai kung hindi ba niya ito nakikita. Nagsimula na ring maglakad si Joe Fan at kanyang sinabi na kailangan na nilang makita ang kanyang ama upang mapagaling ito. Ngunit hindi naman naniniwala si Miss Lai na kayang gamutin ni Joe Fan ang kanyang ama. Nang marinig ito ay agad namang sinabi ng ating bida na marami pa siyang nakatagong bagay na maaari niyang gamitin. Dumating ang dalawa sa silid kung saan nakahiga ang ama ni Miss Lai. At nakita rin nila roon si Yang Ming na siyang pinapakain sa kanilang master. Umalis rin siya ngunit bago siya lumabas ay binalaan niya si Joe na buhay niya ang magiging kapalit kung may mangyaring masama sa kanilang master. Matapos suriin ang katawan ng matanda, nasabi ni Joe Fan na walang sugat ang kanilang master. Tumawa naman si Yang Ming dahil mali ang sinabi niya. Ngunit hindi naman ito pinansin ni Joe Fan, sa halip ay sinabihan niya si Miss Lai na walang internal injury ang kanyang ama na siyang ikinagalit ni Yang Ming.
Nang marinig ito ay agad namang nagtanong si Miss Lai kung bakit hindi makagalaw ang kanyang ama kung wala itong internal injury. Ipinaliwanag ni Joe Fan na alam na niya kung ano ang dahilan nito. Ito ay isang bagay na nakalagay sa katawan ng kanyang ama. Nang marinig ito ay agad namang itinapon ni Yang Ming si Joe Fan palayo sa kanilang master. Kaya napatanong na lang si Miss Lai kung ano ang ginagawa niya. Nagsimula namang mabahala si Yang Ming kaya tinanong niya si Miss Lai kung alam na ba niya ang tunay na nangyayari. Nagdahilan naman si Miss Lai na wala siyang alam. Ngunit agad naman siyang sinuntok ni Yang Ming sa kanyang tiyan. Matapos nito ay nagbukas ang isang pintuan para sa isang kulungan at nalaglag doon si Miss Lai. Nagsimula namang tumakas si Joe Fan ngunit agad din siyang hinawakan ni Yang Ming at itinapon sa loob ng kulungan. Mas lalo pang nagalit si Miss Lai kaya muli niyang tinanong si Yang Ming kung ano ang ibig sabihin nito. Tumawa naman si Yang Ming at kanyang sinabi na tama ang kanyang hinala na mukhang alam na niya ang nangyayari kaya tama lang na ikulong niya sila. Naiiyak naman na tinanong ni Miss Lai ang kanyang fiancé kung bakit nagawa niya ito sa kanila. Nang iinis na sinagot naman ito ni Yang Ming na sumusunod lamang siya sa kanyang misyon at wala siyang pakialam sa kanyang ama. Dagdag pa niya na ayaw niyang patayin ang babae na ito gamit ang kanyang mga kamay ngunit dahil dito ay wala na siyang magagawa. Mas lalo pang napaiyak si Miss Lai ngunit ang ating bida ay napaisip na lang na kanina pa niya ito sinasabi sa kanya. Pagkatapos ay umalis na si Yang Ming dahil kailangan niyang ipagpatuloy ang misyon na sinimula ni Miss Lai. Kaya binalaan niya ang dalawa na pagbalik niya mula sa Feng City ay papatayin niya ang mga ito. Napansin naman ni Joe Fan ang pag-iyak ni Miss Lai kaya sinabihan niya ito na huwag itong mag-alala dahil makakalabas sila roon. Kinagabihan habang tulog na si Miss Lai ay agad namang ginamit ni Joe Fan ang kanyang demonic baby. Inutusan niya rin ito na patayin ang lahat ng mga bantay sa lugar na iyon. Agad na naglibot ang demonic baby at nang makita niya ang mga bantay, isa-isa silang namatay nang hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Nagbukas rin ang pinto sa itaas ng kulungan at nang mangyari ito ay ginaising ni Joe Fan si Miss Lai. Inutusan niya rin ito na sumunod sa kanya. Nainis naman si Miss Lai dahil sa pagiging bossy ng mayabang na ito. Ngunit wala na siyang nagawa kundi sumunod na lang dito. Paglabas nila ay isang bantay naman ang nakiusap na huwag siyang patayin ng mga ito ngunit hindi naman ito pinansin ni Miss Lai at inutusan niya rin itong tumahimik. Kinausap naman ni Joe Fan ang matanda at kanyang sinabi na kaya niyang pagalingin ito. Ngunit kapalit nito ay dapat makinig siya sa sasabihin niya. Nagulat naman si Miss Lai nang marinig ito at napatanong kung magagamot nga ba niya ang kanyang ama. Kahit na ang matandang lalaki ay nangangamba rin ng tumingin sa ating bida. Nang makita ito ay agad na sinabihan niya ang matanda na kumalma ito. Nagpakilala rin siya bilang butler ng Lu family na siyang ikinagulat ng matanda. Kinuha rin ni Joe Fan ang kanyang demonic baby mula sa bantay kanina at ginamit niya ito sa katawan ng matanda. Nag-alala naman si Miss Lai nang makita ito kaya napatanong siya kung ano ito. Hindi naman ito pinansin ni Joe Fan. Sa halip ay ipinaliwanag niya na ang nasa katawan ng matanda ay isang demon insect. Ang mga demon insect na ito ay makikita lamang sa Demon Kingdom kung saan ginagamit nila ito upang gawing alipin ang mga insekto. Dahil na rin sa kakaibang kakayahan ng ilang demon insect ay maaaring itong gamitin bilang pang-atake o pang-depensa sa mga kalaban. Sinabi rin ni Joe Fan na ito ang dahilan kung bakit sila ikinulong agad ni Yang Ming nang marinig niyang sinabi niya ang bagay na ito kanina sa loob ng katawan niya. Bigla namang nagulat si Miss Lai nang marinig ito dahil ngayon niya lang napagtanto na totoo pala ang sinabi ni Joe Fan kanina. Nang hinayang naman si Joe Fan nang marinig ito at kanyang sinabi na ngayon alam na niya kung bakit madali lamang siyang naloko ng Yang Ming na yun. Nahiya naman si Miss Lai nang marinig ito mula kay Joe Fan. Itinaas ni Joe Fan ang kanyang kamay at ipinaliwanag niya na ang demon insect na ito ay nasa loob na ng katawan ng kanyang ama. Kaya sa ngayon ay gagamitin niya ang kanyang demonic baby upang palabasin ito. Agad namang pinalakas ni Joe Fan ang kanyang demonic baby at matapos ang ilang sandali ay lumabas ang isang maliit na insekto sa katawan niya. Nang makita ito ay agad namang sana patayin ni Miss Lai ang insekto na ito ngunit pinigilan siya ni Joe Fan. Hindi naman nagpapigil dito si Miss Lai ngunit sumigaw muli si Joe Fan kaya siya ay napatigil. Agad rin na kinuha ni Joe Fan ang insekto na ito at kanyang naisip na malaking kayamanan ang insekto na ito. Ang insekto na ito ay ang snow silkworm na siyang mahirap mahanap dahil ito ay nabubuhay lamang sa mga malamig na lugar. Naisip rin ni Joe Fan na ang mga tao sa realm na ito ay hindi alam kung ano ang tunay na abilidad ng insekto na ito. Ngunit sa kanilang Holy Land noon, maraming naghahanap nito.
Dahil maaari nilang gamitin ito upang patayin ang mga malalakas na martial artist sa pamamagitan ng paghigop ng kanilang vitality. Kaya kung mas papalakasan niya ito ay tiyak na malaking tulong ito sa kanya sa hinaharap. Inutusan rin ni Joe Fan si Miss Lai na kunin na niya ang kanyang ama dahil kailangan na nilang bumalik sa Feng City. Habang pababa sa bundok ay napansin naman ng mag-ama ang bangkay ng kanilang mga tauhan. Kaya sila ay nagulat na napatay ni Joe Fan ang 400 na bantay ng kanilang bundok. Isang buhay na bantay naman ang biglang sumigaw nang makita niya muli si Joe Fan. Tumawa naman si Joe Fan at nilapitan niya ang bantay. Pinasalamatan niya rin ito sa pagpapalabas sa kanila kanina sa kulungan at pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang demonic baby upang patayin ito. Sinabi rin ni Joe Fan sa dalawa na hindi sila maaaring mag-iwan ng mga kalaban dahil maaaring mapahamak ang kanilang mga kasamahan sa Feng City kung magsumbong ito sa Yuming Valley. Kahit na hindi sang-ayon ang matanda, nagpasalamat pa rin siya sa ginawa ni Joe Fan. Napaisip naman si Miss Lai kung tama ba ang desisyon niya na makipag-ugnayan sa baliw na ito. Dahil alam niya na kung magiging kaaway nila ito o kung sino man ay tiyak na mamamatay sa hindi magandang paraan. Pagdating sa Feng City ay naging masaya naman ang tauhan ni Miss Lai nang makita niyang ligtas lang siya. Agad namang niyakap ni Miss Lai at tinanong niya rin ito kung maganda ba ang trato nila sa kanya. Masayang sinagot naman ito ng tauhan na oo, ngunit sa tingin niya ay si Joe Fan lamang ang masama ang ugali sa kanilang lahat. Bigla namang biniro ni Joe Fan ang tauhan na mag-ingat ito sa mga sinasabi niya sa kanila. Sinabihan naman ni Yunhai ang babae na mahilig mamalo sa puwet ang kanyang brother Joe Fan kaya dapat huwag niyang galitin ito. Napatawa naman ang ibang kasamahan ni Joe Fan ngunit siya napaisip na lang na hindi ito totoo. Bigla namang nanginig ang matandang lalaki nang makita niya ang anak ng kanyang kaibigan. Kaya siya ay nagpasalamat na maayos at ligtas lang ang dalawang magkapatid. Nagulat naman si Yun Chang nang marinig ito kaya sinabi niya na hindi niya kilala kung sino ang matanda na ito. Agad namang sinabi ni Joe Fan sa dalawa na ang matandang lalaki na ito ay ang master ng Black Wind Mountain at ang leader ng bandit na umatake sa kanila.